saan nyo naman gagamitin yung mga pera na pinaghihirapan nyo? Siyempre, ang iba sa atin, hindi pa masyadong mulat doon sa investment. So, ang alam lang natin, OFW, trabaho ng trabaho. Pag edad ng 60 years old, uuwi ng Pilipinas and then aasa sa anak, aasa sa pamangkin na kesyo pinag-aral mo, kesyo ikaw yung nagtostos noong mga bata sila. Pero gano'n ka ka-sure, di ba, na pag uwi mo ng Pilipinas is shoulder kanila. Meron din silang sariling pamilya. Paano kung kulang pa sa kanila yung kita nila, di ba? So, wag nating panatilihin yung ganung mindset na tulong-tulong tayo and then iaasa na lang natin sa kanila yung lahat na, di ba? So, for me, mas maganda magkaroon kayo ng investment. At isa nga ang sinasabi ko sa inyo, or dalawa tong ipinapaya ko sa inyo. Ang unang investment na pwede nyo puntahan, or for me, is maganda, is ang insurance investment. So, isa yan. So, insurance, bakit? Health insurance. Yung katuwang nyo pagtanda nyo. So, bukod sa SS, meron kayo dapat insurance. So, ang pangalawang investment is yun nga, yung mga, halimbawa, meron kayong pagkakakitaan sa Pilipinas, may pumapasok na pera sa inyo kahit hindi na kayo nagtatrabaho, and then pwede na kayong makapag for good sa Pilipinas kahit mga 50 years old pa lang kayo. So, isa yun sa mga katulong sa inyo, insurance at saka ang investment. At dahil dyan, papasok tayo sa house property ni Pag-ibig Loan. So, pwede kayo mag-loan ng Pag-ibig house and lot. So, depende na sa inyo kung saang location nyo gusto. Pero i-consider nyo guys yung mga location. Mahalaga at number one, i-consider nyo, once na naghahanap kayo ng bahay ay ang location ng property. Kung malapit ba to sa bayan, ano ba yung target market, kung sakali na gusto mo siyang paupahan. So, yun yung agad ang iisipin mo sa unang kita mo pa lang sa property, or kung ikaw ay gusto mong kumuha ng property, tingnan mo kaagad, ano ba yung mga malapit na amenities dito, malapit ba to sa school, malapit ba to sa public market, malapit ba to sa mga stall, mga SM, or malapit ba to sa airport, mga ganyan, sa port. So, yun yung mga bagay na tingnan mo una bago ka kumuha ng property. Bakit? Kasi mataas or pwedeng magtaas ang value ng bahay na malapit sa city at saka mas madali siyang makahanap ng uupa. So, yun yung pwede nyong i-consider. So, paano kayo kukuha syempre ng mga pag-ibig na ganyan? So, syempre, hanap kayo ng agent na tutulong sa inyo para makakuha kayo ng bahay. Pero syempre, hanapin nyo yung legit na agent, no? Huwag kayong hahanap ng agent na hindi legit, guys. Ha? Medyo malaki-laki yung mawawala sa inyo. Di ba? So, yun lang kung gusto nyo ng mga ganitong topic, guys. So, subscribe lang kayo kasi eto, from the very start, kung paano kumuha ng bahay, ina-explain ko yan sa inyo, hanggang sa paano nakapag-renovate at naparentahan na yung bahay. So, dito sa vlog natin na to, makikita nyo lahat, unti-unti progress. So, iniipon ko lang yung mga videos natin. And I do hope na kasama ko kayo sa pag-improve ng ating mga videos. So, gusto ko na mag-comment kayo guys, kasi at least alam ko kung ano yung hinahanap nyo pagdating dito sa mga property business or property related topics natin. So, yun lang. Thank you.